Okay, handa na ba kayo? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang basta kwentong katatakutan. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lugar na kayang tuparin ang pinakamatindi mong pangarap? Pero, syempre, may kapalit. Ito ang alamat ng isang kalsadang lumilitaw lang para sa mga desperado. Grabe no, yan yung pinaka-hook ng urban legend na to na kumakalat online. Isipin mo, isang kalsada na para lang daw sa mga taong, well, desperado na talaga at handang magbayad ano man ang kapalit para lang makuha ang gusto nila. So linawin natin, itong 11 Miles Road, hindi ito yung typical na ghost story na naririnig natin. Mas malalim to. Ito ay isang ritual, isang delikadong kasunduan sa isang bagay na hindi natin nakikita. Basically, isa siyang laro, yung 11 Miles Game. Simple lang ang premise, mag-drive ka sa isang supernatural na kalsada at kapag nalagpasan mo lahat ng paranormal na pagsubok sa loob ng 11 milya, kahit anong hilingin mo, matutupad. Pero, andyan palagi yung pero, di ba? May kabayaran. Ang tanong lang talaga, kakayanin mo ba? At ano yung handa mong ibigay kapalit? Okay, so ang laking tanong ngayon, paano mo naman hahanapin ang isang kalsada na literally wala sa mapa? Paano ka magsisimula sa isang biyaheng ganito ka-creepy? Well, may mga rules at sobrang specific nila which makes it even creepier, di ba? Una, dapat sarili mong sasakyan, hindi pwedeng hiram. Pangalawa, kailangan sa pagitan ng hating gabi at 3:00 ng madaling araw. Pangatlo, sa isang madilim at abandonadong kalsada sa labas ng syudad. At yung pinaka-importante, dapat may isa kang malinaw, buong pusong hiling. Yung mga ganitong detalye, ito yung nagpapatindig ng balahiboy. Kasi parang, totoo? Tapos, pag andun ka na, may kailangan kang gawin. Sa isip mo lang, uulit-ulitin mo tong phrase na to. Yan yung susi. At pag naramdaman mo yung biglang paglamig ng hangin, yung pakiramdam na kahit pamilyar yung daan, parang naliligaw ka na. Yun na yun. Welcome to 11 Miles Road. Nagsimula na ang laro mo. At dito na nagiging totoo ang lahat. Dito magsisimula yung tunay na trial. Sabi nila, bawat milya may bagong horror. At lahat yon dinisenyo para sa isang bagay lang, para sumuko ka at bumalik. Okay, mile 1. Dito pa lang susubukan ka na. Magsisimula yung mga bulong, parang may mga boses sa paligid mo. Tinatawag yung pangalan mo. Ang goal, guluhin yung isip mo. Ang rule, simple lang, huwag mong pansinin. Magpatuloy ka lang. Pagdating ng mile 4, dito na nag-level up yung takot. May lilitaw na anino sa likod mo. Isipin mo yun, mag-isa ka sa kotse. At yung rule, napakasimple pero napakahirap gawin. Huwag kang titingin sa salamin. Lalo na sa rearview mirror. Ito raw yung pagkakamali ng isang delivery rider, si Orman. Sabi sa kwento, sumilip siya at nakita niya yung isang babaeng duguan at nakangiti sa kanya. Grabe. Tapos, pagdating mo ng mile 8, dito na magbabago ang lahat. Yung mismong paligid mo, yung kalsada, magiging impyerno. Literal. May mga apoy, amoy sunog yung hangin, tapos may maririnig kang mga sigaw ng paghihirap. Dito na talaga susubukin yung tapang mo. Kakayanin mo pa bang magpatuloy? 1 milya na lang bago matapos. Pero ito na yata ang pinakamabigat. Mile 10. Hindi na tutungkol sa mga multo o anino. Ito personal na. Ipapakita sa iyo ng kalsada yung pinakamatindi mong takot o kaya naman yung pinakamasakit mong alaala. Isang huling desperadong attempt para pigilan ka. Pero kung managpasan mo lahat yon, bigla na lang tatahimik ang lahat. Sobrang tahimik. Mawawala yung apoy, yung mga sigaw. Yung nakakabinging katahimikan na yon, yun ang sign. Narating mo na ang dulo. Maligayang pagdating sa mile 11. Akala mo tapos na? Hindi pa. Dito mo nasasabihin yung healing mo. Sa isang entity, isang nilalang na sabi nila walang muka. At dito mo kailangang tandaan yung pinakasentro ng buong alamat na to. Lahat ng kahilingan may kabayaran. At dito natin makikita kung gaano kabrutal yung kabayaran. Tingnan natin yung dalawang example. Si Orman, yung delivery rider. Ang healing niya, gusto kong magbago ang buhay ko, ayaw na nang maging mahirap. Natupad ba? Oo. Nagkaroon siya ng bagong bahay, pera, ang kapalit, pagtingin niya sa salamin, wala na siyang muka. Then there's Dr. Luis, isang investigador. Ang healing niya, simple lang. Gusto kong makalabas, gusto kong bumalik sa totoong mundo. Nakabalik ba siya? Oo, natagpuan siyang ligtas.
Pero yung footage sa camera niya, pinakita na siya, wala na ring muka. Nakikita nyo ba yung pattern? Laging literal yung pagtupad ng healing, pero yung kabayaran, sisirain ka. So ano ba talaga tong 11 Miles Road? Hindi raw kasi ito isang physical na lugar na mahahanap mo sa Waze. Ayon sa mga paranormal experts, isa itong limbo. Isang dimensyon na nasa pagitan ng realidad natin at ng kasakiman natin. Parang nabubuhay ito sa mga matinding pagnanasa ng tao. So anong aral dito? Ano yung pinaka-warning ng buong legend na to na dapat nating tandaan? Bukod sa mga trials, may 4 na unbreakable rules na kailangan mong sundin sa buong biyahe. Una, bawal huminto kahit anong makita o marinig mo. Pangalawa, bawal lumingon o tumingin sa salamin. Pangatlo, bawal bumaba ng sasakyan. At pang-4, bawal sagutin ang mga boses na tumatawad sa'yo. Suwayin mo ang isa lang dyan at baka hindi ka na makabalik. Sa dulo ng lahat, itong alamat na ito ay isang powerful cautionary tale, di ba? Isang paalala tungkol sa kung gaano kapanganib ang pagnanasa na hindi mo makontrol. Kaya sikat ang mga ganitong kwento kasi tumatama to sa isang universal na takot natin. Hindi lang takot sa multo, kundi takot sa kung anong kayang gawin ng sarili nating desires. Sabi nga nila, be careful what you wish for, dahil baka makuha mo nga. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ikaw, kung may pagkakataon ka, susubukan mo ba